Meron pong pahayag ang bagong DA Secretary. Ito, sabi niya, yung 20 per kilo daw na bigas ay hindi naman talaga pangako ni Marcos Jr. Yun daw ay aspiration or pangarap nating lahat. Nako, ay kung tayong lahat ay mangangarap ng presyo ng bigas, natural, mas pipiliin natin na mangarap noong mas mababa sa 20 per kilo. Yun po ay maliwanag na pangako na si Marcos Jr. At sa tingin ko, yun ay isa sa pinakamalaking kalokohan at panloloko na ginawa na si Marcos Jr. Yung promise na magiging 20 per kilo ang bigas. Yun din po ay binisto na ni Governor Gwen Garcia ng Cebu na kuno nga ay kaya nila ipatutupad sa Cebu yung 20 per kilo na bigas ay para ma-fulfill yung promise ni Marcos Jr. Hanggang doon lang, pero hindi naman talaga iniisip nila yung long-term solution na ang kilo ng bigas ay dapat mababa lang at affordable. Alright, so may bagong DA Secretary ang ating bansa at eto nga yan, 20 peso was an aspiration. Yun, hindi daw yun pangako. Ang problema, nasa 15-year high sa world market. Today, that is not possible. But with the directive of the president, we are getting ready to do our best to make rice affordable. To make rice affordable. Ang nangyari kasi, sa halip na matupad yung 20 per kilo na bigas, lalo pong tumaas. Sabi nga ng mga netizens dito, hindi sana maintain lang nila yung presyo. Lalong lumobo, lalong tumaas ang presyo ng bigas. Sige, given, hindi naman talaga matutupad siguro yung 20 per kilo na yan. Pero ang nangyari kasi ay lalong tumaas ang presyo ng bigas. Ang saklap, di ba? At ulitin ko, ito ang, sa tingin ko, ang linya ng Uniteam na totoong marami talagang nabudol at naloko. Okay. Sabi ng mga netizen, tingnan niyo po, may mga komento dito ang mga netizen. Sabi, Midman is the problem. Involved rin ang malalaking tao sa politika dyan. Bahain nyo ng mga import rice, no choice yan. Magsisibabaan yung mga yan. Okay. Daydreaming, ang 20 per kilo na bigas. Possible pero malamang, NFA at puro bato ang bigas. Yun, so dito sa amin, isang island malayo sa syudad, ang pinakamurang bigas dito ay 50. Yun po ay totoo na maraming parang itsurang NFA. At yun nga, may mga bato, may mga kung ano-anong gumagapang na black something. Anyway, so yun, ganyan po dito sa amin. Kung gusto mo ng masarap na bigas dito, you buy a kilo of rice na nasa 60 to 65. You see, ganun talaga. Daydreaming lang ito. Okay. At syempre, masakit sa mga kababayan nating naloko at nauto. Dahil una pa lang, akala nga nila ay matutupad. Ano nangyari? Kabaliktaran. Lalong tumaas ang presyo ng bigas. Gawin nyo na lang, hindi yung pinapaasa nyo ang mga tao. Tama. Pangako nyo, yan, pues gawin nyo. Meron pa dyan yung pangako na 10K sa bawat pamilyang Pilipino naman ni Alan Peter Cayetano. So yun, paasa rin. Totoo, sabi ng mga netizen, paasa yan. Hindi naman natin pwedeng isisi lahat sa nangako. Dahil kung titignan kasi, sana, nag-isip ng mabuti itong mga kababayan natin na yung 20 per kilo ay hindi talaga mangyayari. Okay? Mangyari man yan, siguro pakitang tao lang. Mangyari man yan, para lang po nung sabihin ng mga kababayan natin na nangyari. Pero kinabukasan, wala na. At one place, halimbawa, nagbenta ng 20 per kilo na bigas. Tapos, anong susunod? Balik sa dating presyo na sobrang taas. Of course, paasa yan. Yung mga galunggong na inaangat lang sa dagat with labor, fuel, and vessel expenses, kamahal na. Yung pambigas na tinanim sa private na lupa at may mahabang panahon at proseso. Okay, sige, work na to. Correct the wrong and help the farmers. Correct the wrong and help the farmers. Yun. Sana nga itong bagong DA Secretary ay may malasakit sa mga kababayan natin. May malasakit sa ating bansa at sana mapaunlad talaga ang sektor ng agrikultura. Dahil yun nga, sobrang nakakahiya na tayo ay agricultural country, 'di ba? Pero tayo yung madalas mag-import ng mga bigas at kung ano-ano pa. Masaklap 'yon. Hindi katanggap-tanggap yung ganon, 'di ba? All right.
So, good luck doon sa mga naniwala na maging 20 per kilo ang bigas.